Pero ito, alisin ko muna ito. Ituloy natin ito dito sa um, kay Vice Presidente. Tama ba ako dito sa nababasa ko? Kinasuhan ng Department of Justice, no? Kinasuhan ng Department of Justice, ayan DOJ files grave threat complaint versus VP Sara Duterte. Agosto 11, 2026, which is kahapon ng gabi ito. No? Sabi dito, Manila, the Department of Justice on Tuesday filed criminal charges for grave threat against Vice President Sara Duterte Carpio before the Quezon City Regional Trial Court over her online outburst during the online press briefing in November last year. Nahihirapan silang ipagtanggol. Mga kababayan, kung nakita nyo po diyan sa impeachment, no? Pinag-uusapan yan at yung mga abogado ni Sara Duterte, wala na pong binatbat doon sa mga prosekusyon. Puro pag-ulit lang at kung ano-ano lang yung mga itinatanong nila. Biruin mo, i-object nila si Attorney Ligutan para lang daw kasi mabagal pong magsalita. Hindi mo pa alam kung tapos na o hindi pa. Yung mga ganong objection lang ho. Sabi ni Lisa Eunice, yes, may kaso na ang BP nila. We confirm that the grave threat case filed today is the same matter referred by the NBI to the DOJ. It is also the same matter raised in the impeachment proceedings. Mahihirapan po sila dyan na ipagtanggol ang Vice Presidente. Dahil ultimo ho tayo, napanood, narinig natin yung pagmumura ng Vice Presidente sa ating Pangulo, sa asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo. With matching, may inutusan na ako, wag tigilan si Martin Romualdez, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Pangulo, patayin. No joke, no joke. Pag may nangyari daw ho sa kanila. Ang laging sinasabi ng mga DDS, meron naman siya sinabi na kapag kami nangyari sa kanya Meron pang ganun. Rekta, basta nagbanta sa buhay ng Pangulo at hindi naman yan kagaya lang ni Ma'am Delia Rosario, ni PMA ng Ceresa Force, ni Wilfredo Bonacchio na simpleng mga tao, walang kakayanan na gawin yung banta. Hindi ho, Vice Presidente yan. Sabi ni Lisa Eunice, ibabalik pa daw, Boss Mark, yung mga kinurakot ni Lustay, sabi ni Atty. Kapunan. Dapat lang kung ganun. Di po ba? We confirm that the grave threat case filed today is the same matter referred by the NBI to the DOJ. The National Bureau of Investigation earlier filed inciting to sedition and grave threat complaints against Duterte. The NBI found a reasonable certainty of conviction against the Vice President for the death threat she made against the President, First Lady at former Speaker. Yaan ang hindi nila maipaliwanag din po. Nakita natin, galit na galit ang Vice Presidente noong mga oras na iyon, di ba? Nakita natin, kasama si Sulaika. Meron pa, mga pagsisinungaling pa ho nila, mga bossing, habang nandoon sila sa loob ng hindi ko naman maituturing na kulungan yun sa Congress Kasi parang kwarto ho yun na may aircon, na may ilaw, sila yung pwedeng magpatay at sila yung pwedeng mag-on and off nung ilaw doon sa loob nila. Ang tanong, may maibabalik pa kaya? Nilustay na nilang pamilya nila. Tingin ko, bilyon-bilyon no? Kaya Pulo nga, meron din tinatanong na 51 billion. Tingin ko kailangan hanapin. Baka ipinagtatago ho, mga kababayan. Baka ipinagtatago. Di po ba, mga bossing? Pero kung dito, yung confidential funds at yung iba pang mga di umanong mga issue, baka medyo may manalo pa sila ng konti dyan. Pero hindi ako naniniwala na kaya nilang manalo dito sa kaso na yan. At ang tingin ko, mga kababayan, na posible na
makapagdiin lalong-lalo na doon sa impeachment ng Vice Presidente dahil ang hirap ipaliwanag ho nito mga kababayan at kitang-kita natin. Inimbita nga sila doon sa NBI para ipaliwanag ho yan mga boss. Di ba? Inimbita sila doon sa NBI para ipaliwanag yan pero ano ginawa nila? Hindi pumunta. Ang dahilan nila kasi po meron kaming Christmas party. No? Yung una na pag-imbita sa kanila ng NBI, nataon naman o natapat na merong patawag sa kanila doon sa Congress. Pero pinagbigyan ho yun nila Franz Castro. Sabi, sige, hindi na kami, wag na kami. Doon na lang sila pumunta. Doon na lang sila mismo pumunta sa sa patawag ng NBI, sagutin nila. Pero sabi nila, wala, hindi na sila nakapumunta. Pangalawa, meron naman daw po silang pa-Christmas party para doon sa mga reporter, etc., mga nasa telebisyon. O yun. Mahirapan sila dyan. Kaya pilit nilang iniiwasan po. Sabi ni Lisa Eunice, kaya travel sa iba't ibang bansa para itago yung mga ninakaw nilang pamilya Duterte. Baka, hindi ang iniisip ko, baka naghahagilap ng posible at maaari na pwede nilang hinga ng asylum. Di ba? Tsaka eto pa ho, mga kababayan. Ano ang sabi? Magkano daw ang winidraw? 125 million, isang bagsakan, di ba? Yung sa lang. Tsaka talagang pag nagwi-withdraw sila, cash ho talaga. Yung iba, o kalimitan, o lagi, kumaga, eto pipirma ng cheque, kukunin niyang pera na yan, kasi para etong kukunin nilang pera o ilalabas nilang pera, ay para dito sa proyekto na ito. Yung kanila, hindi. Isang bagsakan na 4 na kulay itim na duffel bag daw po. At yun naman ay tumutugma doon sa sinasabi at kinukwento ni Ramil Madriaga. Ngayon, sabi dito ni Ace Barbers, mga bossing, pagkatapos ma-encash ang 612.5 million confidential funds, saan na napunta? Kapag naging cash na ang pera, natatapos na ang bank trail. No, siguro kaya sinadya nila na talagang, isang bagsakan, i-withdraw natin ito. Pero wala na, hindi na mahatak, hindi na mahagilap kung saan pa mapupunta. Kasi kapag kayong merong mga cheque-cheque ho, di ba, Sir Sunny Reyes, pag may mga cheque-cheque, eto, winidraw nito, ganito, saan napunta, ganyan. Eto, nakasulat dito, doon sa cheque, may pagpapaliwanag, pupunta ito doon sa proyektong ganyan. Kaya siguro, ang ginawa nila, isang bagsakan na lang, isang withdrawal na lang. Okay na to. Nagulat din po yung mga nasa bangko.